Hallelujah. Okay, sige, ngayon ay unang buwan ng 2026, unang linggo ng 2026, unang pagsamba natin, palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. So, yung topic natin ngayon is 2026, we are God's likeness, always brand new. Pero bago yun, some real question, what was your biggest accomplishment in your work noong 2025? Ano ba yung malaking nakamit natin noong 2025 sa inyo? Sipin nyo lang, no? Sa atin, sa Sanctuary of God Great Vision International Church Mission, malaking nakamit natin yung Christmas gift giving namin. Kasi ito yung pinakamalaki. Palaki tayo, hindi tayo pababa eh. Okay lang na, sabi nga ng isang nabasa ko sa Facebook, okay lang na mabagal, basta mahalaga, sumusulong ka. Amen po ba? Laki lang gawa natin, no? Ay yung Vision Bible Study sa kalsada ay patuloy na pinagpapahala. No? Kayo tayo, malakas pa rin tayo. Ang accomplishment natin, si Ma'am, nagkaroon ng bahay, mansyon. No? No? Ano yung mga isipin natin, no? What was your greatest delight in your work last year? Ano ang naging pinakamagandang, naging kasiyahan mo noong nakaraang taon? Paano ka naging masaya? Siyempre ako, ang mga anak ko, lagi silang ligtas, araw ko pinagpiperian, no? Kaya lang, may mga malungkot na pangyayari, pero ang Diyos, ano doon naman ang Diyos, no? Iningatan ka sa pagmumotor mo. Pinakakasiyahan mo na yun. Di ba, araw-araw, pag tumitingin ka, kaya ako, sobrang pag-pray ko sa motor eh. Kasi yung motor medyo ang delikado sa sakyan na dito sa mundong ito, yung pagmumotor. No, kasi single lang siya, hindi ka po yun, 4 na gulong eh. Di ba? Iningatan nga, dapat magpasalamat ka. Di ba? Amen po ba? Amen. How many times you complain last year? Ilang beses ka nagreklamo? No, lalo mga bata, reklamador yan. Konting reklamo rin. Hindi man lang. Kaya sabi ko sa mga anak ko, magpasalamat, matuto. Okay kasi titigil. Okay titingin. Basta sarili natin. Kasi lahat tayo dito may pagkukulang. No? Ang maganda lang kasi rito, hindi we attending church is not guarantee that we are banal tayo. Si Judas nga, pinakamagaling na teacher sa buong mundo, sa kasaysayan hanggang ngayon. Sino teacher ni Judas? Sino Jesus Christ? Pumalya pa, sumablay pa. Kaya hindi mo guarantee na pag-atin mo rito, siguraduhin mo na yung hindi masayang. Hindi maging vanity, hindi maging vain. Kasi ang ang relasyon naman sa Diyos, hindi naman yung simbahan lang may relasyon. Ikaw mismo tayo ang simbahan eh. Dahil malinaw sa atin yan, ikaw ang simbahan, sinabi ng Diyos yan. Yung church sa Greek word, ecclesia. Sa Greek word, ibig sabihin, believers of Christ, pananampalataya ni Kristo. Yung simbahan, building lang yung panambayan, ikaw mismo ang simbahan. Yan ang relasyon natin, hindi nakabata ito sa simbahan na sinasamahan. Nakabata ito sa iyo, sa sarili mo. Kaya how many times you complain last year? Nagreklamo ka ba ako? Nagreklamo rin ako minsan. Lahat tayo nagre-reklamo. Baon natin, nasira yung sasakyan, wala tayong pambili. Doon mo natetest kung gaano ka pananampalataya sa Diyos. At ang naman yan eh. Di ba? What is your New Year's promises for your family? Ano ngayon ang pangako mo? Iba New Year's resolution eh. Ano ngayon ang papalagay natin New Year's resolution? Pero tayo hindi tayo naniniwala sa New Year's resolution. Yung pangako mo sa buhay mo, sa pamilya mo. Bilang estudyante, bilang asawa, bilang anak, bilang nanay, bilang lolo't lola, bilang tatay. Ano yung may papangako mo sa pamilya mo this 2026? Dapat nakakabuo tayo yan. May goal ka, ito yung this goal. And to at sa ministry at sa Diyos. Sa ministry, sa Diyos. Sa Diyos, ano yung pangako mo? No? What are some positive things you can contribute to growth? Ano ang may bibigay nating mga positibong bagay may contributed na para lumago ang pamilya mo, ikaw, ministry mo, relasyon mo sa Diyos? Ano mang kita mo?
Magsisimba na ba ako araw-araw? Hindi na po ako mag-aangal. Magiging masipag na po ako sa ministry. Ano yung may concrete mo yun? Nalalago ka. Bilang estudyante, bilang anak, hindi na ako sasagot sa nanay ko, sa tatay ko. Alam mo kasi yung kasalanan ginagawa natin sa nanay, sa tatay natin. Hindi naman tatay mo, nanay mo magbabayad yan. Ikaw mismo eh. Ako, binayaran mo yan eh. Ang kasalanan ng tao, hindi mo, ang usapin yan, ikaw at ang Diyos. Kaya kung palasagot ka sa tatay mo, sa nanay mo, palasagot ka sa asawa mo, minamaltrato mo, asawa mo, lolo't lola mo, pamangkin mo, lahat. Ikaw mismo ang magbabayad, hindi yung, wala silang pakialam yan. Kaya dapat hindi nasasayang ito mga kapatid. Nagtuturo tayo rito. Ang relasyon natin rito dapat hindi lang dimension, yung isang bagay lang, ako lang tumutulong sa iyo, kayo lang tumutulong. Hindi, vice versa tayo rito. Tinutulungan ko, tutulungan nyo rin siya. Di ba yung pinasa ko, nakita nyo? Yung pastor, ini-edify niya yung church. Yung church naman, sinusuportahan niya yung pastor, yung lingkod ko, alam mo yung lingkod ko naman tao, kung pastor ba, apostol ba, propeta, ini-edify, yung pastor, ini-edify namin kayo. Pero dapat yung church, sinusuportahan niya naman, kasi dapat ang relasyon natin, hindi lang one way, hindi lang ako sumusuporta sa iyo, hindi lang kayo sumusuporta, hindi dapat, ganyan may dalawa. Kahit ang Diyos, ang relasyon natin sa Diyos, hindi lang tayo, hindi lang siya nagbibigay sa atin, sa totoo lang, ang Diyos na naglilingkod sa atin. Pero naglilingkod tayo sa kanya, ano yun? Hindi lang Diyos tayo. Give and take. Tinuro mo sa atin ang Panginoon yan. Mahalin mo ang tatay mo, nanay mo. Mahalin mo ang Diyos. Ang Diyos naman, pagpapalain kita. Papita nga ako ang Diyos eh. You contribute to growth of your family and ministry. Eto. 2026, we are God's likeness that always brand new. Laging brand new, no? We are called to be holy. Tinawag tayo para maging banal, no? Hindi lahat, tinawag ang lahat. Ako rin, lahat ng tao to eh. Nakalagay ito sa Ephesians 1:4-5. Bago palikhain ang mundo ko ito, tinawag na lahat ng tao para maging banal. Hindi lang yung mga apostol po, hindi lahat ng tao to. Sino mo lumikha sa atin? Sino pinakatatay natin? Lahat ng tao. Muslim, Buddhist, sino? Wala, yung isa lang ang Diyos natin. Tinawag tayo para maging holy, righteous, responsible, accountable. No? Banal, matuwid, responsable sa lahat ng bagay, responsable tayo bilang teacher, bilang anak, bilang mga magulang, bilang pastor, responsable namin kayo. Responsable nyo rin ang sumunod sa magulang, sumunod sa pastor. Sumunod sa palatuntunan ng bansang ito. Palatuntunan ng batas ng bansang ito. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hoy, balik. Yung attendance natin sa pagsasamba natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo ay para hindi maging vain yun, ay talagang magpakabanal na tayo, maging matuwid na tayo. Kasi no, may our attendance of all. Pasensya na kayo, hindi naman ako talagang magaling sa English. Very tremendous ang English ko. Teacher dito sa English, 3. May masteral pa, may doctorate pa, mga teacher dito. Sabi ko, may our attendance at worship to our God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Be in vain. Nawa, parang ito, parang sinasabi ko, huwag masayang. Sumunod ka na. Parang ganito, nagtatrabaho, pumasok ka sa kumpanya. Pagpasok mo, hindi ka na ba nagtrabaho? Wala kang sahod. Diba? Pag pumasok ka sa kumpanya, magtrabaho ka. Pumasok ka sa relasyon sa Diyos gumawa ka. Amen po ba? Kaya hanapan tayo ng Diyos ng gawa Kaya sabi sa Ephesians, sabi niya, ang kaligtasan dumating sa tao, pero may bunga rin bunga, mabubuting gawa. Hindi pwede mabuti kung wala mabuting gawa. Hindi pwede yun. Kasi pag nasabi, na, mama, may tao, Nick, mabubuting gawa, maliligtas ako. Wala na yung kabuluhan yung pagkapako ni Kristo. Pag inunan mo yung gawa, may maraming panampalataya ito by works. Tayo by faith and by works. Nananampalataya mo na tayo kay Kristo and by works. Paano yung maliligtas ka dahil sa gawa mo? Hindi. Parang wala nang kabuluhan yung pagkapako ni Kristo. Dahil sa gawa pa lang, maliligtas ka na Kailangan mo doon lagi yung kaalagaan ng pagkapako ni Kristo. Tayo po tayo, basahin natin to. Ito po tayong lagi raw tayong brand new. Lamentations 3:20-23.
No? Ang sabi rito, it is of the Lord mercies that we are consumed because His compassion fail not, they are new every morning, great faithfulness. Kanta to pwede na po tayong upo. They are new every no? Ang kahawagan, sa Tagalog nga, basahin natin, sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog to sa lamentation, ang lamentation, ano yan panaghoy o kaya mga, sabihin yung lamentation, may taga, okay na yung ba, ano ko, para maliwanagan natin. Ito, sabi ng Panginoon, ang salita raw ng Diyos ay laging sariwa. No? Kaya tayo, dapat lagi tayong sariwa. Basahin natin sa Tagalog para maganda, no? Ang sabi rito, mga kapatid, hinihingi ng Panginoon na lagi tayong branyo, lagi tayong sariwa. Ang anak ng Diyos ay laging sariwa. Hindi, sabi rito sa Tagalog, no? Sa mga kahawa ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi naubos. Hindi na naubos, no? No? At ang mga ay bago tuwing umaga, dakila ang kanyang pagkatapat, no? Hindi na naubos ang habagan ng Diyos, no? Araw-araw, minuto, segundo, may habag ang Diyos sa buhay natin. Habag ng pagpapatawad, habag ng pagpapala, habag ng biyaya. Amen po ba? Habag ng pag-iingat. Araw-araw yan, hindi na ubus yan. Ano sabi? Because His compassion fail not. Hindi na ubus. They are new every morning. Kaya hinihingi ng Panginoon, lagi tayong brand new. Pag-gising mo ng umaga, naalala ko sa Saudi ako. Nagkasagutan kami. Nung Saudi talagang sama-sama ng loob ko, nag-away talaga kami, nagkasagutan. Nung kinabukasan, sabi ko sa Saudi, ikaw, sa English sa Tagalog, sa English, ikaw, masyado bang maepal Siya pa sabi ko. Sabi lang Saudi, kalas, karyata. Ibig sabihin, yung pinaganayan nyo kung kahapon, wala na yun, sabi na kalas, karyata. Pero na Saudi, pag nag-away ko yung kahapon, kinabukasan, wala na dapat, hindi mo dapat pinag-uusapan. Yung brand nyo ka na, press ka na. Ganun ang Saudi. Kaya Saudi marunlad kahit sila. May nung nagpadala nga ako sa bangko parang ang daming sa akin, magpapadala ako ng pera kay Bergie. Dahil maraming bangko ron. Nagkabanggaan yung dalawang Saudi, nagkabanggaan. Nagkabanggaan, lumabas. Hindi magkagalit lang, nag-beso-beso muna, yung halik, banal na halik. Ganun sa Israel, may ganun. Naghalikan sila 3 beses. Tapos doon sila nagkasagutan. Tapos mamaya kalas. Kalimutan na, wala na. Ganun ang Saudi. Dapat lagi tayong press, laging brand new tayo. I-delete natin. Yung mga nakaraang 2025, i-delete na natin, patawarin na natin, kalimutan na natin yan. Kung may sama ka ng loob sa asawa mo, i-delete mo. Amen po ba? Magigitiyan kayo, magkamayan kayo. Kami gusto ko, lagi kami nagkakabisa. Pero mamaya, ako pa humingi ng tao, siya na wala. Laging gano'n lang sabi ng Panginoon, huwag mong ipaghahating gabi. Huwag mong hayaang lubugan ng araw ang galit mo. Kasi, okay na bang magalit? Kaya okay na magalit. Pero sinabi niya, pwede ka magalit. Kaya lang, huwag mong hayaang lubugan ng araw mo. Mag-kiss na kayo. Magkamayan na kayo. Amen po ba? Brand new. As children of God, we want us to be always brand new. One letter, we have an accountability. Dahil brand new ka, mayroon kang accountability. As a brand new Christian, na araw-araw brand new, we have an accountability. Na may obligation to be holy, your work, your school, and sons and daughters of our parents. Dapat brand new ka. Mahalin mo nanay mo, yakapin mo, tulungan mo. Ako, salamat ako sa mga anak ko. Talagang ipinaglalaban ko. Yan kasi ganito Pagka may sakit yung mga anak ko ng araw, lumulunod ako. Yung parang kay Angie, tinitingnan mo may kasalanan po ba ako noon? Meron ba akong kasalanan? Nagpapalinis ako. Pag may kasalanan ka, kasi ang diablo, pag may kasalanan kang ginagawa, parang pinapasok mo yung sakit karamdaman sa buhay mo. Kasi may kasalanan ka We are obliged, sama ba yun? We are obliged as a brand new Christian to be holy in your work,
in your school, as a student, and your sons and daughter of our, para sa mga anak, sa mga magulang natin. Sa mga yung mga anak naman natin, yung mga magulang naman, maging holy maging banal sa mga anak niya. May plano siya. Sinasabihan niya ako, kaya tawag ko sa mga anak ko, blessed and victorious. Kasi, ina-announce mo na, kinukumpes mo na, ikaw ay blessed, victorious ka. Kasi yung mga matatanda, ito tanga to eh. Kaya nga yung isa, umiyak rito eh. Doctorate, may master, sinabihan ng tanga. Ang hirap, galit na galit. Boto. Pasensya na po yung mga, humingi kayo ng tawad, ako humingi na. Yung ba naman, ibig sabihin yung lips natin, isa sa mga 5 senses natin, gamitin mo para pagpalaan yung anak mo, kapitbahay mo. Ang tawag ko sila, blessed and victorious. Kayo rin, blessed and victorious. Ay, ibig sabihin, pinagpala at mananagot. Yan ang plano ng Diyos eh. The perfect will of God. Ibig sabihin ng perfect will of God. Yung pinaka-perfectong plano ng Diyos sa tao ay maging mabuti ka, pagpalain ka, maging matuwid ka, maging anak ka ng Diyos. Yan ang perfect will of God. Kaya pumapasok yung permissive will of God, yung pinaka-kapitulo ng Diyos. Kasi ginusto mo yan. Inibig mo na mapahamak ka. Ang ginawa ng Diyos, permissive, pinahintulot niya. Dahil ginawa tayo robot. Ginawa tayo, may free will, may free choice. Ang ginawa niya, pinapahintulot niya, pero sa talaga, ang perfect will niya, bumuti ka, umayos ka, maging matuwid ka, pinasagana ka. Amen mo ba? Amen. As a sons of brother, your parents, meron tayo accountability of lives to save your parents, to save the Lord, to save the Philippines, to save your neighbor. Hindi lang ikaw. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Letter B. Letter B. Medyo mga obligation to do good as a brand new life. Obligation natin, may oblige. Ano ba yung English to? Ma'am, oblige? You have obliged as a brand new life to do good. Anong gagawin? Yung charitable. Yung pagpapakain natin sa mga tayo presatong eh. Charitable yan. Amen. As a Christian, if you proclaim that you are Christian, we must do good by charitable. Magbigay ka, hindi lang yung mga kamag-anak mo, kakilala mo. Bigyan mo, sabi ng Panginoon. Kung binibigyan mo, yung mga maliliit na hindi mo kilala, lalo kang pagpapalain. Walang bilang yung binibigyan mo, mga kakilala mo, karansyo mo. Walang bilang sa Panginoon yun. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga magnanakaw, ginagawa rin yan eh. Yung gawin mo, yung ikumpara mo yung hindi matatawaran. Gawin mo to sa mga hindi kayang tumulong sa'yo. Charitable. Do good as a brand new Christian. Yung meron ka lang, yung pulubi, tulungan mo, yung nagapa, tulungan mo lang. Kami ni Pastor Rob, dahil mas kayo maglalakad, marami kami natutulungan. Mga naglalakad, matatanda, natatapilok. Hindi maraming kilala. Charitable. Caring, alagaan mo. Alagaan mo, nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo. Alagaan mo sarili mo sa branyo na huwag magkasala. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Caring ba tama ba yung pag-aalaga? Ha? Compassion, may compassion na yung malalim na itong compassion na ito, Jurisa. Habag na maawain ka. May mga Kristiyano hindi na maawain eh. Kristiyano sinasabi siya pero hindi siya naawa. Inaalas ka pa. Lalala ko na mga ito sa liyan, nangaral ako dyan, mga alas ka doon. Labi ko doon. Ang sarap pagkukutusan eh. Alam mo, kahit bata ang nangaral ng salita ng Diyos, pakinggan mo. Dahil ang Diyos ang ganyan. Amen mo ba? Maawa ka, makapag ka. Mahabag ka sa tatay mo, sa nanay mo, mahabag ka sa kapatid mo. Kasi yung iba, yung nahabag lang sa sarili niya. Mahabag tayo sa mga nangangailangan ng tulong. Ano tayo ngayon? Ang tagal namin nag-ministry sa ospital. Pagpasok namin sa ospital, ang daming hindi makahinga,
hindi makalakad, hindi may galawang bunganga, kahabag-habag, nakakaawa. Ang ginagawa namin, pinagpipray namin. Alam mo yung mga sakit, may sakit na pinagpipray namin, kahit ano palang rinihil mo, tatanggapin niya. Pag ang tao pala, nahihirapan na, kahit sino tatanggapin niya manalangin sa kanya. Kasi mahirap na kalagayan niya eh. Pero pag ang tao malakas, hindi niya tatanggap eh, ano ba rinihil mo? Pero sagap. Sa PJs, ang tagal namin ng ministry dyan. Yung tao pala, kapag ka marami ng sakit, marami nararamdaman, kahit sino ang manalangin sa niya, kahit anong relihiyon, tatanggapin niya, gumaling lamang siya. Eh, mo ba? Hindi siya namimili. Kahabagan. No? Next. Keep God's mandate. Yung panatilihin natin ang utos ng Diyos sa buhay natin as a brand new Christian. Ano yun? Nawala. Ha? Manatili sa atin yung mandate kung ano inutos sa atin. Yung una, spreading God's word, season and out of season. Ganun ang ginagawa namin dyan. Mandate namin to, no? Ini-spread, ini-speak namin, pinipreach namin ang gospel yan sa Divisoria, sa iba't ibang dako ng Maynila. No? Bumili pa kami. Ang Kiss God's mandate, meron ka ritong ano. Mamuhunan ka. Namuhunan ako, namigay ako ng speaker. Yung natanggap kong na 6 digit, 100,000 natanggap ko sa SS. Bumili ako ng speaker. 2 speaker, nabigay ako ng speaker, napuhunan ako para nang ipahayag ang salita ng Diyos. Bumili pa ako dahil nakita ko yung isang evangelist, mahina yung ano niya. Hindi yung megaphone. Bumili ako, binigyan ko siya, mamumuhunan nga. Bilang brand new Christian, mamumuhunan ka. Lakas, tibay, oras. Isipan, pati pera, namumuhunan ako. Binigyan ko. Namumuhunan tayo rito. May pahayag lang ang God's word. Hindi puro ka hingi gaga. May mga pastor, kaya lang iba yung mga pastor, binigyan mo na. Binigyan mo na. Hindi marunong magpasalamat, hihira ka pa. Eh, dami namin experience ni Pastor Abel. Binigyan namin ng trabaho, tinunungan na, pinakilala namin, bandang huli, kinaaway ka na. May pinasok akong trabaho. Pinasok ko sa trabaho. Bandang huli ako, alam mo naman ako, wala inaaway. Pero huwag tayong tumigil. Dahil karakter ni Lord yan eh. Pero binigyan ko na, pinakain ko na, binigyan ko ng 1K o merienda kayo. Pag nakikita ko, hindi ko nakita magpasalamat. Ano nyo? Big gratitude, matuto tayo magpasalamat. Hindi puro hingi magpasalamat. Nagulat ako, pastor ba to? Hindi nagpapasalamat. Yung iba nagpapasalamat pero tinitira ka pa. Ginawa mo na lahat. Ano sabi ng Panginoon? Kung ako ginagawa ito, pagagawin. Di ba? Ang Panginoon tinira, tiraydor. Sino tumaydor? Si Judas. Yung pinakamay magaling na teacher, pinakamay magaling na simbahan. Naghudas pa. Sino si Judas? Pinakamagaling na teacher na yun sa buong, sa kasaisaban, sa ibong universe, sino teacher niya? Sino Jesus Christ? Pinakamabait, pinakamabuti. Yan sana kahit anong buti mo, huwag kang tumigil. Hindi kami tumitigil na Pastor Bergie. Kahit alam namin, tinitira na kami. May bilang naman sa Diyos sila ang hindi pagpapalain. Amen po ba? Prayers that, panalangin ka. Ano ba panalangin mo? Ano to? Panalangin mo pa. Bansa. Panalangin mo politika. Yung 5 pillars. Education. Ano na pinalangin mo? Education. Media. Agriculture. Legislature sa bababa at batas. Eksekutibo. Music. Industry. Ito sunod, panalangin mo ang presidente. Ang lahat ng ulo, ito, panalangin mo una. Ito na, uli-uli pamilya mo. Ito, sunod, ano pa? Pamilya, papanalangin mo, bansa mo. Ibang bansa. Hindi lang puro ikaw. Yan ang as Abraham yung Christian, panalangin mo. Patanungin niyo ang isang lingkod ng Diyos pag nalalala po, puro sarili. Hindi. Ang Diyos ka, pinanalangin niya tayo eh. Itong ginagawa natin, tapos na to.
Ang sabi niya, Panginoon, ilalalis na, Ama, inabiling ko po sa iyong mga kamay. Ang mga tinawag mo, binigay mo sa akin. Kasama ka sa binigay sa ng Panginoon. Ipinanalangin ka na tayo naman mananalangin sa mga tao hindi pa naniniwala, nananalig. Hindi pa sumasampalataya. Kami ganun din po ako. Babaero. Malakas uminom. Pero nanalangin sa akin, sila yung may nanalangin sa akin, mga kapatid, may manalangin sa inyo. Kaya lirito kayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Worship. Sumamba ka sa Diyos. Sambahin na ang Diyos. No? Fellowship. Pagdalo sa gawain, pagsamba. Yung ito, nakalagay sa Hebrew, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa gawain. Huwag mong kakaligtaan yan. Pangako ng Diyos yan. Bakit? Dito ka kasi matututo. Pag hindi ka tumalo sa gawain, ang tuturo sa'yo ano? Mundo. Ano tinuturo ng mundo? Paninira, chismis. Kalokohan. Lahat ng kalokohan ng mundo masasagap mo. Pag hindi ka dumadalo, tamad ka na eh. Kaya natututo tayong mambabae, manlalaki, manira ng kapwa. Kasi wala ka. Hindi ka na dumadalo, naninira ka pa. Hindi na ka dumadalo, naninira ka pa. May binanatan niya ako eh. Sinabihan ko na lang, tanga ka. Sabi niya raw, hindi yung kayo mga bunlagin. Tanga ka. Ano ba yung sa'yo? Kasi iba, dinadaan nila sa denominasyon. Porket hindi nila paramihan dito. Ang usapin dito yung ikaw, sarili mo. Kahit pinakamaganda, maraming tao, bilyong-bilyong tao ang sinasamahan mo. Ang usapin dito, ikaw at ang Diyos, hindi yung denominasyon mo, hindi sinasamahan mo. Ang daming Kristiyano rito na nakalasimbahan, pero mga magdadakaw sa Senado, sa Kongreso, puro mga Katoliko na, pasensya na po. Hindi nakabatay dito ang denominasyon. Ikaw mismo nakabatay sa relasyon mo sa Diyos. Amen. Hindi nakabatay dyan. Nakabatay ang pagpapala mo sa Diyos. Ikaw mismo. Kahit dito. Si Judas nga, pinakamagaling na teacher ang nakamit niya, pero nagudas pa siya. Bakit? Kasi hindi siya tunay na sumasamba sa Diyos. Ang kailangan lang ni Judas pera kasi siya ang treasurer ng 12 apostol, siya treasurer. Ang hawak niya pera. Kaya natukso siya. Amen po ba? Amen. Kaya wag nating kalimutan ng pagsamba. Kaya sabi ko, wag niyong kalimutan. Kasi pag kinalimutan yan, yung diablo nakabang yan eh. Satan goes around like a roaring lion. Sa Tagalog, si Satanas ay katulad ng leon na umaatungan na naghahanap ng masisila ay nakita. Hindi ko dumadalo, wala na. Sarado na isip mo, hindi nakakaparin, hindi nakakain ng salita ng Diyos. Hindi ka na nagbabasa, hindi ka pa na. Anong gagawin ng diablo? Sisilain ka. At pag nasila ka ng diablo, ang diablo pag sinila ka, dire-diretso yan. Hindi ka kakaawa ni Satanas. Hindi ka kakaawa ni Satanas. Papatayin ka talaga yan. Pati pamilya mo, pati anak mo, madadamay. Kaya sabi ng Diyos, be holy, because I'm holy. Bakit? Kapag holy ka, hindi makakasingit ang diablo sa buhay mo. Amen. Kaya sabi niya, be holy. Nakasingit ba ang diablo kay Lord? Hindi, ni konting-konting katiling hindi siya nakasingit. Kay Pablo, kay Pedro, ni konting katiling. Bakit? Buong buhay, 100% ibinigay nila Pablo, nila kapatid na Pedro, nila lahat ng apostol. Ang buong buhay nila kay Jesus. Kay Jesus lang. Yan po ang katotohanan niya. Kaya tayo pinadadalo. Hindi nakabatay rito ang pagdalo rito. Ako naging sakristan pa. Ako ang kauna-unang sakristan dito sa aming lugar. Pero naging siraulo pa rin ako. Kasi hindi nakabatay doon. Nakabatay doon sa'yo. Amen po ba? Amen. Ministry. May ministry tayo. Salamat sa mga kapatid natin nagmi-ministry sa Barangay 123. Sila Sister Karen, sila Sister Lita, sila Sister Ma'am. Ibinibigay nila ang oras na, binubuhos nila ang oras nila. Imbis na magpapahinga na sila, imbis na matutulog na sila, pero binibigyan nila ang oras nila sa Vision Bible Study sa kalsada. Amen po ba? Pasalamatan natin ang pag-silapilit natin. Salamat natin ito. Number 3, last. Serve to the King.
Yung iba abala sa ministry. Tingnan na, iba ang ministry, iba yung serve to the king. Sino yung king? Dapat nagsiserve ka sa king. Kanino? Kay Lord Jesus Christ. Mag-serve ka mismo kay Jesus. Ano? Nawala niya. Serve the king, ha? Oo. Serve the king. Demonstrating loyalty, faith, wisdom, and selfless service po. Focusing on God's will over worldly conflicts. I-demonstrate mo, pinakita mo ang katapatan mo, ang pananampalataya mo, ang karunungan mo. Lord, na paglilingkod mo sa King, sa Lord Jesus Christ, kay Jesus. Ano ang ibig sabihin selfless? Ako, nag-English ako. Walang hindi makasarili. Yun eh. Yung wala. Ikinakalimutan mo ang sarili mo. Magsilbi ka sa King. Sino yung King? Minsan, ako natauhan ako rin sa Saudi. Pinaliwanag ko sa Saudi nung nandun ako sa Saudi. Hindi ko nakuha ito rito. Kasi nag-aaral din kami nung Saudi. Sabi niya, we must serve the King and the Lord. Kasi yung ministry natin, pero nagsisilbi. Paano ka? Yung talagang serve, paano? Yung talagang ikaw nananalangin sa kay Jesus, nagsisilbi ka, nananalangin ka. No? Quality service. Yung may kalidad na serbisyo. Yung hindi ka lang nagsisilbi ay dali. Sa sarili mo, yung pamantayan mo. Nagsisilbi ka sa pamantayan mo, pamantayan natin. Hindi ka nagsisilbi sa King yan. Ang pagsisilbi sa King, kay Lord Jesus Christ, yung pamantayan ni Jesus, ang sinusunod mo. Amen po ba? Amen. Prioritize the King. Unahin natin si Jesus. Kaya sabi niya, serve your God with all your heart. Ito ganda, hindi ministry. Serve your God with all your heart, with all your soul, with all your body, and with all your strength. Hindi 99.99999% ayaw na Diyos ang 99.999%. Gusto niya 100% na maglingkod ka sa King, kay Lord Jesus Christ. No? Keep your devotion purely to God, putting Him first in your heart and mind above all earthly rules. Lahat na ideologies, tapon mga ideology na yan, mga rules ng mundong ito. Ang unahin mo, ilagay mo ang puso mo sa paglilingkod kay Jesus, kay Lord Jesus. Minsan tanongin natin, ako minsan, naglulingkod na ba? Akala natin, yung ministry, ano natin, yun ang resulta ng bunga, ng pananampalataya natin kay Kristo. Pero naglilingkod ka sa Diyos, nananalangin ka, humiyak ka, nagpapasalamat ka, Panginoon, salamat. Ako kanina nagpasalamat ako ng maraming. Kasi basura ako eh. Wala akong kwentang tao. Dapat patay na ako. Pero dinampot ako ng Diyos. Ginawa niya akong busilak sa kaputihan, sabi niya sa 1:18. Itataas ka kasi ng Diyos eh. Ang tao mabangha pag tinaas ka ng Diyos. Loko-loko to, ading to, basura to, tanga-tanga to. Suwain sa bago. Pero ang Diyos, mamabanghaan lahat ang tao sa itataas ka ng Diyos. Ipapakita niya ang ginawa niya sa'yo. Dahil pinagsilbihan mo ang King. Pero bago dumating karon, lahat ng katakot na persecute, pagmamura, panlalait, mararanasan mo katulad ng nilanasan ng Panginoon. Sabi niya, kung nararanasan ko ito, mararanasan nyo rin. Sinabi niya yan eh. Pero itataas ka na. Hindi naman, ako yung pag-ayos ko ng damit, hindi naman ang tao nagtuturo sa akin eh. Ang Diyos mismo nagtuturo sa akin, parang bumili ng relo, magsuot ng sing-sing, kahit mga fake. Pero yung tao hindi fake. Matuto ka magsuot, magtutod ka. Hindi naman ang tao, bumalo ako ng mga paano postura, pero hindi rin nasuot. Ang Diyos mismo magtuturo sa iyo ng pananalita. Because we are serving the King, kay Jesus. Prioritize mo siya, mga kapatid. Ilagay mo sa iyong puso si Jesus. Okay, next. Unconditional devotion. Yung yung devotion mo sa Panginoon, keep Jesus central, not distracted by the worldly system. Hindi ka nadidistract ng mga politika, hindi ka nadidistract ng mga kung ano-anong ino-offer ng bundok. Ano ito ng bundok ito? Ano ba yung mga games? Mobile Legends. Yung mga jogging, masyado kang obsessed. Dapat mag-spesial kay Lord Jesus Christ. Okay lang mag-exercise ka.
Pero, mas kung obsessed ka sa ginagawa mo, sa mobile, kung ano man yung ginagawa mo sa computer, dapat mas obsessed ka. Kanino? Kay Jesus. Hindi na dapat nabibislan ng politiko, ng conflict, focus yung mga spiritual battles mo, marami na yung spiritual battles. Pero dapat focus ka kanino? Kay Jesus. Yun lang naman eh. Ewan po ba? Focus ka. Eh tayo na lalo. Yung flooding, lahat ng tao na nayanig. Pati bata, alam yung nangyayari sa flooding. Pero dapat hindi tayo na nayayanig yan. Hindi tayo na, dapat nakapokus muna tayo kay Jesus. Na alam natin na may gagawin si Jesus sa mga gobyerno natin na ayusin niya. Hindi pwede hindi niya ayusin niya, may nananalangin eh. Yung iba na takot na takot. Yung darating na ano, yung darating na yung big, yung ano? Big one. Alam mo, nakipaglaban ako sa Facebook. Saka mga hangal kayo. Sa Metro Manila, nananakot. O darating na yung big one. Sabi ko, hindi mangyayari ang big one sa Metro Manila. Bakit? Meron kayong big J. Big Jesus. Yung iba nataranda. Nagkaroon na nga ng conflict. Nataranda. Wala na yung focus kay Jesus. Ako na natin yung focus ko kay Jesus. Sabi ko, Panginoong Jesus, totoo gawin mo totoo yung sinabi ko meron kayong big J. Meron kayong big Jesus sa Metro Manila. May nangyari ba? May nagtitik. Meron pa kaming chat group. Yung mga scholar namin. Nagbabanta lagi. O mag-iingat kayo. Maghanda na kayo. Naglagay na kayo ng mga ano ba yun? Maglagay na kayo dahil para pag dumating. Sabi ko, hindi totoo ang big one. Nanatili ako. Daming tao na paniniwala sa big one. Sabi ko, pero natili ako, focus ang Diyos. Sabi ko, hindi totoo ang big one. Pinakalan ko sa Facebook. Ang totoo, meron kaming big J sa Metro Manila. Big Jesus. Ano nangyari? Nangyari ba? Kasi nakapokus ka kay Jesus. Sa sarili mo, kung may problema ka, focus on Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Unconditional divorce, mag-devotion ka. Amen. Next. Okay. What will happen when we do these things? Ano ang mangyayari pag ginawa natin ang lahat ng bagay na nangyari, na ginawa na anong nakaraan, na pinag-aralan natin? Ano mangyayari? We can be sure that God's blessing and intervention are always with us. Kinisigurado ko sa iyo, hindi ako, na ang pagpapala, pakikailam ng Diyos intervention ay nasa sa iyo, nasa sa atin. Kasi ginawa na natin lahat ng gawin, ginawa natin eh. Inutos yan eh. Sunod, and even if we have unusual experience, is immeasurable or taking a shield for us. Kahit may nangyayari sa ating hindi kaganda ang pangyayari sa buhay natin, may mga pagsubok, andoon pa rin ang walang hanggang walang sukat na proteksyon ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? Bakit? Pinag-aralan natin dati. Admit na meron talagang kaaway, may nanggugulo. Pero even na may nangyayaring ganyan, Jesus Christ protect us. Immeasurable, walang sukat na protection sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Next. Wala na. To God be all the glory. Tumayo po tayo lahat. Panginoon, pagpalain mo po ang ano. Salamat po. Sinabahan mo po ko, Holy Spirit agad. Pinangunahan po ko, Holy Spirit agad. Pagpalain mo mga kapatid ko ito na nandito. Higit sa kanilang inaasaga yung 2026. Pati mga nakinig sa online. Pati mga kapitbahay na karin. Pati ako. Kaming lahat kayong mong sabihin. Pagpalain mo kami lahat ng mga apo ko, banugang. Lahat, Panginoon, kami lahat. Ngayon 2026, ang iyong proteksyon, pagpapala, kasaganan, tagumpay na hindi masayod, lalo walang ubos, walang sukat, ay patuloy na bumagsak, dumalo sa aming lahat ngayong 2026. Salamat po, dakilang Diyos Ama na sa langit. Sa ipong lahat-lahat ng kapurihan, kalutayan, karangalan, kadakilang, kapangyarihan, pasasalamat, aming dakilang Diyos namin Ama na sa langit. Sa tanging matamis at makapangyarihan pangalan ni Yeshua ng Nazaret na aming Diyos nagbagas sa aming nag-isang bugnalang Heavenly Father, our the most na mas paligisan, aming dakilang Diyos namin Ama sa langit. Ito po ay aming sabot sa langit. Ang anak lahat ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Ang tinapay ng buhay. Ito, tinapay ng buhay. Sa hanin mo, magtibay. Hindi, kanta ka na, Angel. Ito
Amen. Praise the Lord. Bagong taon. Ating i-conclude lahat ng ating natutunan sa Diyos. Sigurado walang lahat ng ating mga gawa magkakasaysay. Upang ikaw Ay mabuhay. yan ang katawan na hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Kung ginagawa natin ay pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, kung saan inaalala natin ang sakripisyo ng ating Panginoon kong Diyos, kung saan 2,000 taon ang nakakaraan siya'y nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan, inapoy ng mga hudyo. At ginawa niya ito dahil sa pag-ibig niya sa katawang, upang tayo makapagtamo ng kaawaan, pagpapatawad sa ating mga pagkakasala, at kaligtasan sa bawat kaluluwa. Lahanin po natin ang pag-ibig ng Diyos kung saan ito'y pinakita niya habang tayo'y makasalanan. Upang ikaw ay luminis, yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Hoy, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na puno ng pag-ibig, puno ng biyaya mo. Ang kadakilaan, ang pagpupuri, ang pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Una sa lahat, kami po'y humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Ano man po yung nakikita niyong karumihan sa aming mga puso, isipan, mga labi, patawarin niyo po kami, Panginoon kong Diyos. Kaawaan niyo po kami, makasumpong po kami ng habag at awaw. Ngayon po umaga sa pagkain namin ng tinapay at pag-inom ng ubas, na simbolo ng iyong katawan at dugo, ay tunay, Panginoon kong Diyos, na maalala namin na merong Diyos na siyang nagligtas sa amin na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ay makapagtamo sa pamamagitan ng pananampalataya ng kaligtasan, Panginoon kong Diyos. Hayaan niyo po na sa pagkain namin ito at pag-inom, maging kagalingan sa lahat ng aming karamdaman at maging kalakasan sa buong pangangatawan namin. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na inaalala namin ang kabutihan at pag-ibig mo. Pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Taas po natin ang tinapay at sabi po dito, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa ating Panginoong Jesus. Maaari na po natin kainin. At gayon din naman, taas po natin ang saro. Hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon. Na sinasabi, ang saro ito siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa ating Panginoong Jesus. Mari na po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa Panginoon natin ang pagpupuri, pagdakila at pagsamba. Gusto lang, ano talaga yan? Ubas? Bago ba kayo? Ubas kasi yan, ubas. Hindi kaya sa trabaho. Ubas talaga yan, original na ubas. Natipas naman na rin naman yan. May pulutan. Ngayon naman po, idadako tayo sa pagbibigay. Inaanyayahan ko po ang mga na tayong ang lahat ay magbigay. Amen. Amen.
po ay panalangin natin ang ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa mga naghandog ng pagpapalab. Nawa po ay magamit po namin ito sa aming simbahan sa pagpapalaganap ng magpuputing gawa. Panginoon, maraming salamat po. Ibinabalik ko po lahat ng pagpurit para nasa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Si Sayer, si Sharon. Ito ang aking sana. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa amin at kami ay muling nagtipon-tipon dito sa aming bahay panambahan at makapakinig ng inyong banal na salita, Lord. At maraming salamat din po, Lord, sa taong ginamit nyo. Nawa po kami iyong gabayan at ingatan po, Lord, sa aming pag-uwi at sa darating na panibagong linggo na naman po, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sabihin natin sa ating mga sarili, ngayong 2026, ngayong buong 2026, samahan mo po ako, Panginoong Yesus. Nawa makamit namin ang matagal naming hinihiling sa iyo, Panginoong Yesus. Ngayong 2026. Okay, the Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift has His countenance upon thee and give thee peace. Pagpalain po tayong lahat. Ngayon pong 2026. In Jesus' name, Amen. 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 And all shout, all glory, All glory! all praise, All praise! all worship, All worship! all honor, All honor! all power, All power! and all thanksgiving All thanksgiving! belongs to you alone. Belongs to you alone, Jesus Christ! Amen.